Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus, sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap ng mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Sabado ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Atin po munang balikan ang ilan sa mga salita na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga ipinahayag na mabuting balita. Noong Lunes, ipinaalala sa atin, kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Sabi doon, hindi ka nila magagantihan. No? Baka kasi yung ating impression, no? Gusto natin magpa-impress, kaya ang iniimbita natin yung mga taong iimbitahan din tayo pag sila naman ang naghanda ng salo-salo. Pero yung paanyaya nga ni Jesus, imbitahin natin at kalinghain din natin yung mga hindi makagaganti sa atin. Noong Martes, sabi ni Kristo, "Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Ito ay patungkol sa talinghaga, no, ng salo-salo na magaganap doon sa kalangitan, na ang imbitasyon ay unang inialok, no, sa mga Hudyo, pero sila ay tumanggi, kung kaya ito ay binuksan para sa lahat. So, hindi na exclusive, kundi lahat ay kasaling, lahat ay maaaring makasalo kung tatanggapin ang paanyaya ng Panginoon. Noong Miyerkules,
Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Hindi maaaring maging alagad ko kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. So minsan may process tayo, no, na nag-accumulate tayo. And then, darating ang araw, sana makita din natin na kailangan natin mag-detach sa mga bagay na pinahalagahan natin. Kasi doon tayo kadalasan nahihirapan kapag meron na tayong mga attachment, hindi lang sa tao, hindi lalong-lalo na sa mga material na bagay sa mundong ito. Na lahat naman maglalaho, lahat mawawala. Maliban lamang sa pag-ibig ng Diyos. Noong Huwebes, muli, sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ito yung sabing, ano ang gagawin mo kung mayroong isa na nawala? Iiwan ang 99, hahanapin ang isa. At ganon ang ginagawa ng Diyos. Hahanapin at hahanapin niya kung sino ang naliligaw. Pero sana makita natin din sa ating sarili na tayo ay nasumpungan din ng Diyos. Nahanap tayo ng Diyos. Kahapon, Biyernes, paalala sa atin sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Nang paalala din sa atin, gamitin natin ang ating mga talino. Gamitin natin ang ating mga isip. Makakagawa din tayo ng paraan dahil mayroong grasya na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo pwedeng madaig, kumbaga, no? Matalo tayo ng mga sanlibutan na sila magaling mag-isip. May plan A, plan B, plan C, ano mangyayari. No? Ito yung patungkol doon sa tiwaling katiwala, no? Na nilulustay yung ari-arian ng may-ari at ngayon siya ay tatanggalin na. At dahil tatanggalin na, ano ang kanyang gagawin kapag hindi na siya ang tagapangasiwa? Kaya mayroong inisip, no? Nag-foresight na. Kung hindi na ako magiging katiwala, paano ako mabubuhay? Yan. Kaya ginawa niya ito. Maliman ang kanyang naging pasya, pero pinuri siya dahil sa kanyang katalinuhan. Kaya sabi ko nga, no, hindi pwedeng tatanga-tanga tayo. No, hindi tayo pwedeng, yung termino natin, hindi tayo pwedeng maging bobo na habang sumusunod tayo sa Diyos. Kaya nga, di ba, laging tinuturuan tayo ni Jesus. Tinuturuan. Lahat, no, lahat ng mababasa natin, marami dyan sinasabing, no, tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Ito ang sinasabi ko sa inyo. So, kung nakikinig tayo, nagkakalaman ng ating utang. Kung nagkakaisip tayo, nalalaman natin kung ano ang dapat gawin. Hindi pwedeng puro emote, hindi pwedeng puro drama, hindi pwedeng puro iyak lang tayo sa harapan ng Diyos na hirap na ako, kawawa naman ako, aping-api ako. Pues kumilos ka. Kumilos ka. Maraming tao po nagsimula. Lahat ng bilyonaryo ngayon, nagsimula yan sa pagtitinda lang sa bangketa. Marami dyan. Naalala niyo ang kwento ng SM. Saan sila nagsimula? Sa bangketa ng Quiapo. Ngayon, napakaraming building, mall, sapatos lang hahangad nila noon. Kaya nga Shoemart, di ba? Sapatos lang. Pero ngayon, kasi hindi pwedeng babagsak dito yung kayamanan, isang baul, hindi genie ang Diyos. Na isang wish lang okay na. Sapat ang binigay sa atin ng Diyos. Hindi pwedeng
maghihintay lang tayo, luluhod, no? Tatayo ka din, kikilos ka rin dapat. At ngayon, sabi sa atin ni Kristo, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Gamitin sa pakikipagkaibigan ang kayamanan sa mundong ito nang sa ganon ay magkaroon tayo ng karapatan na magkaroon ng kayamanan doon sa langit. Sabi kasi, no, gamitin ang kayamanang ito sa pakikipagkaibigan. Pag sinabing pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa-tao. Kaya lang, marami sa atin medyo binabaliktad. Ginagamit natin ang mga tao para magkaroon ng maraming kayamanan. So, opposite. So, ang paalala, no, napakaganda nga nitong ating ebanghelyo, no? Punong-puno ng mga pwede natin paghugutan. Sabi nga, no, paano ka mapagkakatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit na bagay pa lang hindi mo na kaya? So, sino magtitiwala sa iyo? So, nawa, makita natin na tayo po ay pinagpala ng Diyos. Tayo ay mga tinanggap na sa Diyos. Hindi para maging makasarili, hindi para mang-abuso, kundi binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong maranasan natin yung saya, yung ginhawa sa pakiramdam na tayo po ay nakakatulong sa ating kapwa. Amen?